kay Kuting, hindi siya medical prescribed o doctor's prescribed. Ang sa kanya, recreation. Trip-trip lang. Ay, ganon-ganon. Kaya nga pulburon, okay, yo, lag the mayo, let's go. Okay, yung mga kaklase niya, let's go, punta na tayo, magsingot-singot na tayo ng pulburon. Yun ang pagkakaiba. Prescribed by the doctor, yung kay Pangulong Duterte, yung kay Kuting, trip-trip lang. Ano yung trip-trip lang? Trip-trip yung addiction niya. At alam yan ng kapatid niya, alam yan ng mga kamag-anak niya. Tama si Pangulong Duterte, alam yan ng mga military, ng mga PSG sa likod niya. Kaya kayo mga PSG na mga matitino, kung matino kayo, speak up. Get up. Okay. Next. Pinisrad nga ng doktor, hindi nga, puslit nga. Okay? Ano? Ano ang side effects kay Kuting? Ang dami. Okay? So sa kanya, wala pang adverse effect na tinatawag. Well, I may say, life-threatening, yes, pero it takes time. Kasi nga, hindi naman niya tinitira ng, siguro ng baso-baso. 'Di ba? For what? For recreation lang. Trip-trip lang. So, in the side effect right now is the ngiwi. Okay? Ngiwi. Ito yung mga muscle twitching niya. Yan ang side effect. Manageable ba yan? If he is taking for long time, mahirap. Pero kung nag-quit siya right away, manageable yan. Through what? Through therapy. Okay? Contrary sa adverse effect na kapag patuloy mong iniinom tinitira yan, sinisingot mo ng bonggang-bongga, the adverse effect is death. The most you get that thing kapag patuloy mong ginagawa ang pulboronic. So now you know. Coke is it. I love that. Sabi ni printer ako, Coke is it. Okay? So ngiwi, tapos nguya, tapos luwa ang mata. Nanlilisik yung iba, di ba? Kapag sobra na ang tinitira mong Coca-Cola, wala ka na sa, ito buti naalala ko, wala ka na sa normal mind mo. You cannot think. You know? Normally, why? You compare the thinking of Pangulong Duterte and Kuting. Si Pangulong Duterte nung nag-speech kagabi, wala siyang script. Yung kanyang train of thoughts, yung pagkasunod-sunod ng kanyang pag-iisip sa subject na kanyang tinatackle during that time about the pulboronic is just amazing. Tama. Pagkasunod-sunod. Yung emotion niya na hindi ko kayo inaano. He talks about ICC. He talks about People's Initiative. He talks about important issues sa ating lipunan. Whereas, sabi ko, on the contrary, Kuting speech sa grandstand, nagbabasa siya ng script. Bakit ka magbabasa ng script? Kung ang speech mo ay paulit-ulit na lang about economic, imagine mo, binasa pa ni Kuting ang speech niya, kung tama pagkaalala ko na, bawal ang tamad, hindi tayo dapat magwawaldas. You don't need to write a script kung yun lang ang ang sasabihin mo. Ibig sabihin, ang isang pulboronic, hindi nakakapag-isip ang kanyang mind, ang kanyang neurons, kasi nga, na sobrahan na sa pulboronic. So, hindi siya makakapag-compose ng tamang kamada ng mga sasabihin niya, kaya kailangan niya mag-script. Para nga naman, sounds like he knows what he's doing or what he's saying. So, you see that? You notice. I challenge you, dogyots or trolls, you compare. Si Kuting, wala pa yatang 5 minutes yung kanyang speech sa Carino Grandstand, may script. Si Duterte, halos 1 oras nagsalita, walang script. So, sino ngayon ang may adverse effect? Kasi let's talk about, wag din adverse effect kasi that's life-threatening palangga. You need to consult doctor right away. Let's talk about side effect na lang. Kung si Pangulong Duterte ay mayroon nagmamanifest ng side effect ng kanyang tinitira para sa kanyang pain, makikita mo doon, hindi niya na matatapos yung kanyang speech kasi makakaramdam siya ng, sabi ko nga, pwede drowsiness, 'di ba? Yung paghina ng katawan, fatigue, yan yung mga side effects na manageable na pwede mo yan, pag yan ang feeling mo, pag may sakit ka, minom ka ng gamot, I don't feel like getting up. So okay, iga-iga lang ang beauty ko dito, ganon. Pero nakita niyo yung momentum ni Duterte, Pangulong Duterte, the way siya magsalita mga palangga, nasa right mind siya. And you really learn a lot from him.
from the terminologies. Of course, he's a lawyer. Diba? Hindi lang siya basta-basta lawyer. Naging presidente. Siyang matino. Samantalang si Kuting, hindi niya masabi dito na hindi niya masagot-sagot ang mga reporters kung siya ba ay nag-Coca-Cola or ng Korte Suprema na naging desisyon niya na dapat ang People's Initiative ay isang kapangyarihan ng mamamayan. At dahil dito, dapat siguraduhin natin that people will able to exercise really this right under the Constitution. Garcia, alam mo sa sarili mo na ito ang dapat gawin. Pero dahil asong julol ka ni Lisa, okay? Kasabwat ka sa lahat ng mga kaletsyan dyan sa Smartmatic, itinuloy nyo pa rin. Kung walang Maharlika, walang Kochi TV News, walang Kaiki Powers, ipagpapatuloy nyo ang mga kabangagan nyo. Kaya this is the power. That's why I'm telling you, mga palangga. Kung meron man silang perang ninakaw sa bayan at they feel that they are powerful in Malacanang and they have power, political power, we the people have a social power. So we have to unleash our power and put them in the kumunoy. Ano ang epekto nito sa kanya? Maliban siya sa na inisnab siya ni Lisa Smugs. 'Di ba? Nakita mo kung sino ang pikon dito. Sino ang talo dito? Uy, congratulations to our 14,000 live viewers. My God, tinalbogan natin si Kuting. 9,000 lang siya kahapon. Nagbayad pa sila ng mga performers. Again, they spend millions of money of the Filipino people dun na sa kajotahan nilang mga kick-off rally na yun, mga palangga. Dapat i-kick out na natin talaga sila very soon. Mga performers, fireworks, panglilin lang. Mga tao, ginamit. Kalulukoy ang mga tao dito. May mga nagte-text sa akin, ma'am, ito, binigyan kami ng mga bigas. And it's okay yan, nabibigyan ka ng bigas. At dapat nga ginagawa ng gobyerno yan kaysa naman kanilang ibubulsa. But double jeopardy ang ginagawa nila sa taong bayan. Nililin lang na nila para magkaroon sila ng mga attendees doon para sabihin sa national, sa taong bayan na, hey, si Kuting ay popular pa rin. Julul, hindi ka nga maka-10K kahapon ng live viewers. If lahat ng tao doon ay talagang para sa iyo at nagmamahal at sumusuporta sa iyo, kung mahal mo ang isang supporter, ay isang taong sinusuporta, like ako, 3 telepono pa ang i-open ko para, I love Kuting kasi, kailangan marami naman ang viewers si Kuting. hindi talaga nakabangon. Nag-10K, wala nga 10K, Dodong. 9.5 lang si Dodong Kuting. So, ibig sabihin, yung mga taong doon, hindi sila pumunta doon. You know that already kasi nag-release sila ng internal memo sa lahat ng ahensya ng gobyerno. At pinwersa nga ang mga tao, di ba? Kita ko na yan sa inyo. 10 at 100, 200, di ba? Sa bawat ahensya ng gobyerno, pwersahan. Hindi buong puso na pumunta ang mga tao doon. At ang iba doon na mga kawawa nating mga kababayan pumunta kasi wala silang bigas, wala silang makain. So kahit naman ikaw, 'di ba, kung iba nga kumakapit sa patalim, nagnanakaw, 'di ba? Nagjujugaw, you know what I mean, 'di ba? Para makakain lang. How much more yung mga kababayan natin na nandiyan na. Meron pag nalaman mo, uy, Marlica, kunyari wala kang bigas. Marlica, meron doon. Namimigay yung gobyerno ng mga bigas, sardinas. Mabilis pa ako sa alas 4 na tatakbo kung kumakalamang sikmura ko. Sa akin lang today. Hindi yan naalis. Aantayin niyang sisipain siya ni Lisa. At kapag sinipa siya ni Lisa dyan sa posisyon na yan, dahil si Lisa ang nagdesisyon, may balik yan. So, dito sa takot, ako'y pinatamnan mo ng kaso through yung mga asong julol mo. Then, fight ka kay Duterte. Bakit ka sa akin? Dahil alam mo, dahil iniisip mo, wala akong pera. Matatakot ako dahil ikaw ay bilyon ang hawak. Then, andyan ang mga nagmamahal sa aking palangga. They're there for me. Right? Tama. Wala naman akong galit sa inyo. Kasi hindi ko kayo kalaban. Ang kalaban natin yung mga sindikato sa loob ng gobyerno. Di ba? Pinatira nila. Kaya ang question ko sa inyo, mga kababayan, ano ang gusto nyo? Maniwala kay Maharlika na may utang na walang pisong ninakaw sa bayan o maniwala kay Lisa Smugs sa kanyang mga alupores na araw-araw kinukuha ang pera ninyo sa pamamagitan ng pagnakaw sa PCSO, 'di ba? Sama-sama tayo maging babangon muli para maging milyonaryo. Kami mismo sa bunganga niya ni Lisa Smugs. Sabi ko nga, from the Department of Agriculture, smuggler, customs, polboronic, name it.
Di ba? Nandyan lahat. So, sino pipiliin mo? Si Inday Marlica o itong mga Jotang Ginemas na mahilig sa pulboronic? Right? So, yan